Dito po sa... Okay, pakibukas nga ng John 5:43. John 5:43. Okay, tingnan niyo po itong babasahin natin. 43. Sabi po ng Panginoon, ang kulay pula, I am come in my Father's name, and ye receive me not. So ito po ay noong nasa lupa si Jesus Christ, nasa laman siya, hindi siya tinanggap ng mga tao, maliban doon sa mga alagad. Amen. So buong mundo yun. Hindi tinanggap si Lord. Ngayon, mayroon siyang prophecy. Sabi niya, I am come in my Father's name and ye receive me not. If others shall come in His own name, him ye will receive. At iyan po ay mangyayari sa buong mundo. So meron pong parating na tao na sasambahin ito ng buong mundo. Hindi po ito alam ng marami. Maliban sa totoong believer, alam niya ito. Pero sa unbeliever, hindi niya alam na merong parating. Kaya nga ang pamagat po nitong aking ay ang parating na malaking bagyo. Amen. May parating pong malaking bagyo. Malaking bagyo po ito. Come in His own name. Tatanggapin po ito ng buong mundo. At ito pong tatalakayin natin ay ano-ano ang mga instrumento ng Antichrist na ito para itong taong ito. Ito po ang mamumuno sa buong mundo. Taong ito. So kaya pag-aaralan po natin ito dahil pag dumating na, at sabi ko nga sa inyo, napag-aralan natin yung plano ng Antichrist sa year 2030. Pag ito po'y nangyari, kawawa na po itong mundo natin. Ngayon, kaya sabi ko nga, after ng camp, sa Bicol, uumpisahan ko na po ang training para meron po tayong panlaban sa parating na bagyo na ito. Kaya kung ikaw po ay gustong matuto, ay kailangan nandito ka. Ngayon, kung ayaw mo na matuto, bahala ka na sa buhay mo. Amen. At baka hindi ko po yun i-live. Kasi ano po yun, training po yun. Amen. Okay. Magbubukas po tayo muli ng Bible. Sa Daniel chapter 7, verse 1 to 7. Daniel chapter 7. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangintaan. Ito. Ng kanyang ulo sa kanyang higaan ng magkagayoy, kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. So may panaginip po si Daniel. At alam natin si Daniel po ay isang propeta. At alam natin si Daniel po ang, pag ito po ay nanaginip o kahit panaginip ng kahit sino, nai-interpret niya kung ano ang kahulugan. At ito, siya mismo, hindi si, di ba na yung panganaginip ni Nebuchadnezzar, na-interpret ni Daniel yon. Okay, yung 7 taong sagana, 7 taong kahirapan. Ito, sarili niya itong panaginip. Okay, ano ang napanaginipan ni Daniel? Verse 2. Sabi po dyan, si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan. O, panaginip po ito. Vision ito, hindi lang basta panaginip, vision. At narito ang 4 na hangin ng langit
nagsisihip sa malaking dagat. Alam natin ang dagat dito, tao. Amen. So, apat na hangin daw ito. Okay. At apat na malaking hayop. Ano ito? Hayop ba itong literal? Pero nakita ni Daniel, apat na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. So, ibig sabihin, mula sa tao. So, ang mga hayop na ito, tao. At kaya nga, mula sa tao, aahon daw ito. So, magmumula ang malalaking hayop na ito, mga hayop talaga ito. Hahayupin ito ang buong mundo. Mga hayop na ito. Okay. Ano yung mga nakitang hayop ni Daniel? Okay. Dito po sundan ko na lang dito sa ano. Ang unang hayop, sabi niya, ang unay gaya ng leon. So, apat po ito. Una, leon. At may mga pakpak ng agila. Wow, grabe yung leon ito, may pakpak. Now, ang pakpak po, ngayon pag sinabing leon, king po ito. At sa ating panahon, mga hari po ito ay presidente, mga leader ng iba't ibang bansa. At may pakpak. Pag sinabi pong pakpak, mabilis. So ang mga hari na ito, advanced, powerful. Kaya po napakabigat po nitong mangyayari sa buong mundo. Kaya kung ikaw ay laro-laro, bahala ka na. Kaya nga after ng camp, mga kapatid, magtuturo na po tayo paano natin magagamit yung ating pananampalataya. Ngayon, ito, kapag ikaw hindi ka na-train, naaawa ako sa iyo. Nakakaawa ka. Hindi po ito biro na parating na unos o bagyo nga ito. Malaking bagyo po ito. Amen. So kung ikaw po ay palaro-laro pa rin ngayon, maghunos dilis ka. Amen. Oh. Ano na tayo? Verse 3. Verse 3 na ba? 4 na. Ito. Verse 4. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Pag sinabing agila, alam nyo na. Malakas yun. Aking minasdan hanggang saang mga pakpak niya ay nahugot at ito'y nataas mula sa lupa. Ngayon, alam natin ito, yung pakpak na nahugot, kasi po, yung Katoliko po noon, sa panahon ni General Berthier, bumagsak. Pero sabi po sa okay, buksan mo nga, Revelation chapter 13 verse 3. Revelation 13:3. 13:3. Sabi po rito, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan na ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilala sa hayop. So noong bumagsak po ang Katolisismo, nakabangon sila. At nagtaka ang buong mundo. Paano ito nakabangon? Kasi sa panahon ni General Berthier, bagsak na po yung relihiyon na yan. Pero nakabangon sila. At ngayon, hindi lamang basta nakabangon, namamayagpag. Kasi may pakpak. Ako kanyo ba? Now, balik tayo. So ito pong sabi niya, verse 5. Okay,
At may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot at ito'y nataas mula sa lupa. At pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kanya. Okay. Verse 5. After noong lion, sa verse 5, and behold, another. So mayroong pangalawang hayop. Bukod sa leon. Ano nga ang leon? King. Dito naman sa 5, and behold, another beast, a second, pangalawa, like to a bear. Ano daw ang katulad ng hayop na ito? Uso. Amen. Now, pag sinabi pong uso, pakinggan niyo po ito dahil ito po ay sabi po ng prophet noon, ito yung Medo-Persian Empire. Pero sa ngayon, ang kumakatawan po nitong bear na ito is Russia and China. Ay hindi po yan maliliit na kalaban. China. Russia, magkakampi po yan. At alam niyo ba ang sabi po dito sa aking ang trabaho nito ay okay. Ikondisyon ang tao. Sa ano? Saan ikukondisyon? Okay, mamaya pakinggan natin. Ito po ang trabaho nitong dalawang bansa na ito, kung inyo pong papansin, ay mag-conquer ng mga lupain. Hello? Palawakin ang kanilang teritoryo. Kaya ang Russia po, ang laki pong lupa ng Russia. At ang China, ang ginagawa po ng China, kung saan sila makakakuha ng lupang dagdag sa bansa nila. Ang laki-laki na nga ng China. O sa atin, may nakuha. Sa Scarborough ba yan? So yan po ang trabaho nitong bear na ito. At sabi sa ang second beast. Okay, so magkamkam ng mga lupain para palawakin ang kanilang pwersa. Amen. Okay. At ang trabaho po nitong bear na ito, sirain ang pinansyal sa buong daigdig. Tingnan niyo po ang style ng sa China na lang. Tayo po ay sa China kumukuha ng mga kalakal. Di ba? Ngayon, ano na ang kalagayan natin ngayon patungkol sa kalakal? Di ba unti-unti tayong bumabagsak ngayon? Okay. Sabi rito, tuloy ang basa. 6. After this, I beheld, and lo, another. May pangatlo pong beast. Hayop. Iba naman ito. Hindi na siya leon, hindi na rin siya bear. Sabi dito, like a leopard. Ano nga yung mga hayop na ito? Mga tao ito at mga bansa ito, powerful na mga tao. Ano itong leopard na ito? Alam niyo ba yung leopard? Ito po yung parang tigre na may mga pulkadat. Okay. Sabi niya, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. Mayroon siya 4 na pakpak. So doble noong leon. Yung leon, 2 lang pakpak. Ito, 4. Matindi ito. The beast had also 4 heads. Oh, may 4 na ulo. Mayroon bang hayop na 4 ang ulo? Ayun nga sa Revelation 13, 7 pa nga eh. But yung mga ulo na yan, mga alyansa po yan ng mga beast na ito. Katuwang nila, kasi tingnan niyo po, magbabasa po ako dito sa
Ito. Meron po ditong yung 7 heads na tinutukoy sa Bible. Na-share ko na po ito noon, kung natatandaan nyo. Tinatawag po itong 10 magnum regions of the world. Para wala po talagang kawalaang buong mundo. Mga rehiyon po ito, na ito po ang mga katuwang ng Antichrist na ito. Para wala pong kawala. Okay, ano po ito? Region 1, USA, Canada, and Mexico. So, matitindi po itong bansa na ito. Paano hindi susunod ang mga tao nito? At baka ito si Trump na ang gamitin. Ay, ang USA po, hindi po yan lingkod ng Diyos. Kalaban po yan ng Diyos. Alam natin na sa Revelation 13, siya yung pangalawang halimaw dyan sa 13:11. USA po yun. Region 2, Western Europe. Region 3, malalaking bansa po ito. Japan. Region 4, Australia and New Zealand. Region 5, Eastern Europe. Region 6, Latin America. Region 7, North Africa and Middle East. Region 8, Mainland Africa. Region 9, North and Southeast Asia. And Region 10, Central Asia. Kasama po tayo dito. Sa sasakupin itong Antikristo na ito. Kaya hindi po tayo dito pwedeng kampante sa panahon na ito. At kung matuloy po itong 2030, o ilang taon na lang yan. 25 na po ngayon. At baka agahan nila. O paano ka? Palaro-laro ka pa. Ulitin ko, kawawa ka. Kung ikaw ay palaro-laro pa rin ngayon, akala nyo nagbibiro itong Bible. Paano po ito magbibiro na Bible? Ayan. Amen. Hindi po yan biro ito. Kay Brother Branham po ito. Message of the hour. Hello? So kaya kung ikaw, ayan, basta ka lang dumalo, umupo, uwi. Ulitin ko, kawawa ka. Kasi naglalaro ka lang. Hindi ka naman talaga totoo na naglilingkod sa Diyos. Naglalaro ka lang. Amen. Sabi dito, balik tayo dito sa Daniel. So, ito pong pangatlo, after this I beheld and lo another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The beast had also 4 heads, and dominion was given to it. So, may power po ito. Okay. 7. After this, ilan ang hayop yung nabanggit? Itong pang-apat. Ano ito? After this, I saw in the night visions, and behold, a 4th beast. Pang-apat na, ang sa English po, sa Tagalog po ang beast, hindi po hayop. Halimaw. Amen. Okay. Anong klaseng beast ito? Dreadful and terrible. Hello. Anong klaseng beast itong pang-apat? Dreadful. Talagang ano ito? At sabi niya, terrible pa. Dreadful lang nga, terrible pa. And strong, exceedingly. Anong klaseng hayop ito? And it had great iron teeth. Bakal po anong klaseng hayop ito? Bakal ang ngipin. At it devoured and break in pieces. Yan po ang trabaho ng hayop. Durugin ang nasasakupan niya. Now, alam natin mga kapatid, sa panahon po ng Rome, kung natatandaan yung mga gladiator,
pinaglalaruan ng Roma ang mga tao. Dahil tuwang-tuwa silang nakakakita ng dugo. Matindi po ito. At sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 20, ipanalangin nyo niya na ang pagtakas nyo kasi kailangan mong makatakas sa panahon na ito. At ang pantakas dyan, Holy Ghost. Paano kung wala ka namang Holy Ghost? Ghost lang. Paano ka makatakas? Kawawa ka. Sinasabing kawawa ka. So, paglalaroan, at sabi po na Lord, ang mararanasan ng tao, hindi pa natitikman ng tao. Ano ba naranasan na ng tao? Lagarin, putulan ng ulo, sunugin. Sa panahon daw na yan, ang gagawin ng Antikristo, yung hindi pa natitikman ng tao. Anong klaseng parusa yun? Kaya, ulitin ko, kung ikaw naglalaro ka lang, kawawa ka naman. Sabi niya, it devoured and break in pieces and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it. And it had 10 horns. Okay, balik tayo sa, tapos babalik ulit tayo sa dyan. Revelation, chapter 13. Sabi niya, verse 1. Stood up the sun of the sea and I saw a beast rise. Ito yun. Up out of the sea. Ano yung sea? Tao. Mga tao. Having 7 heads, o 7 ulo, and 10 horns. Ito yung nandun sa Daniel. So, pinalo up lang ng Revelation, yung kung ano ang sinabi ni Daniel. And upon his horns, 10 crowns. O pag sinabing crowns, king. Or mga presidente ito, mga matataas ang tungkulin. And upon his heads, the name of blasphemy. Ibig sabihin, ang mga bansang ito, godless. Nakita nyo yung nasunog sa California? Bakit nagalit ang Diyos doon? Kasi mga godless po yun. Kaya nga, ang dami na pong bansa ngayon na pag ikaw ay nangaral ng Biblia, pugutan ka ng ulo. At sa panahon na ito, buong mundo, bawal na po ang Biblia. Kaya sabi ni Amos, sa panahon na yon, magkakaroon ng tagutom. Hindi sa pagkain. Gutom sa salita ng Diyos. Bakit? Wala na pong mga ngaral. Wala na po ito. Ito, na fellowship natin, ang gapula. Wala na ito. Paano kung hindi ka na-train? Wala kang alam. Ang alam mo lang, dumalo. Uwi. Ano ang mangyayari sa buhay mo? Alalahanin mo may pamilya ka. Ano ang mangyayari? Tapos laro-laro ka. Wala tayong magawa. Yan ang ginusto mo. Amen. Okay, so sabi rito, ito pong pang-apat na ito, sabi niya, pagkatapos sa verse 2, nabanggit din yung leopard, nabanggit din yung bear. So, iisa po ito sa Revelation, sa Daniel 7. Now, ito pong balikan ko lang itong salitang leopard na may 4 na pakpak. Ang aim po nito, having 4 wings, sabi niya, advance ang teknolohiya po ng mga bansang ito. So kaya nga makikita niyo po ngayon sa panahon natin. Dati naalala ko nung binatilyo ako, ang mga TV noon, ang daming ilaw sa loob, ang laki. Ngayon ang TV nasa bulsa.
Tama? Binubulso na lang ngayon ang TV. Noon ang lalaki. May mga box. Ngayon nasa bulso na ang TV. So matindi po ang teknolohiya ngayon, panahon na ito. Okay. Sabi niya, now sabi po sa verse 2, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, bear. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan. So ang power po nito, galing dito sa fourth beast. Kasi ito ang hahawak sa buong mundo, itong fourth, number 4. Amen. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalan. Amen. So ngayon, sabi niya, ito po ang kanilang mga plano. I-kondisyon ang mga tao. So itong 7 region na ito, itong leon na ito, bear, leopard, magsasama-sama sila. At alam natin, mga kapatid, sa Revelation chapter 6, meron din diyang 4 na nilalang. Kaya lang, ang ginamit po doon ay ni Satan, kabayo. White horse, red horse, black horse, pale horse. Puro po si Satan yan. At yung horse is power. Mga powerful po ito. Kaya, sino ka? Sino ang tao dito? Eh magkakasama po itong 4 na ito. Na mga hayop na ito. Amen? So ano po ang kanilang iko-kondisyon? Iko-kondisyon nila ang buong mundo na tanggapin yung taong sinabi ni Jesus Christ na darating. At doon ipopokus ng parang panahon po ni Daniel na nagkaroon ng kautusan na lahat ng tao ay sasamba sa rebulto. Dito sa panahon na ito, hindi po rebulto, buhay na tao ang sasambahin ng tao. Amen. Ang tanong, ready ka na ba? Baka bumigay ka. Lalo kung kinukulata ka na, binabatok-batukan ka na, sinisipa ka na. Sabi, Lord! Baka lumuhod ka. Pero yung 3 kaibigan ni Daniel, susunugin, hindi kami sasamba dyan. Ang tanong, kaya mo ba yon? Wala ka naman training. Hello? Ngayon, pag ikaw lumuhod ka sa taong ito na darating, ibig sabihin, bumigay ka na. Amen? Ano pa? Kung ito pong napapansin, na ito po ay matagal nang nagtatrabaho. Ano-ano ang kanilang kinondisyon? Yung kultura, yung imahe ng tao. O di ba noong araw, nung maliit pa ako, titig lang ng mga lolo namin, tahimik na kami. Ngayon, subukan mong mamalo ng bata, kulong ka. Iyan po ang kinondisyon nitong mga antikristong ito. Baguhin ang mga ugali ng mga bata. Sundan pa ito nung ating kakilala noon. Hayaan nyo lang yan. Para magkaroon naman sila ng eksperyensya. Antikristo pong aral yan. Na hindi supilin ang ugali ng bata. Antikristo po yan. Hindi nila namalayan na napasok na nila ang relihiyon ni Lucifer. Ano pa? Magtiwala ang tao. Naalala ko po si Mao Zedong. Paano nakondisyon ni Mao Zedong ang mga tao na walang Diyos? Ang ganda ng teknik ni Mao Zedong. Nakahilira ang mga bata sa lamisa. Puno, ang daming mga bata. Okay, manalangin tayo.
Panalangin natin, Panginoong Diyos, sumunod kayo. Sunod-sunod. Panginoong Diyos, bigyan mo po kami ng pagkain sa oras na ito. O dumilat kayo. May pagkain? Wala. O ano? Totoo ba ang Diyos o bakit hindi kayo binigyan ng pagkain? Ito, magdasal tayo uli. Sumunod kayo. Mahal na Mao Zedong. Sabay-sabay. Bigyan mo kami pagkain. Ay nandun yung mga tauhan niya. Nilagyan. Pagdila. O, dilat. Pagdilat. O, sino ang Diyos ngayon? Si Mao Zedong. Ganyan po magkondisyon ang mga antikristo. To see is to believe. Yung nandyan. Ibig sabihin, hindi mo ginamitan ng faith. Kasi sa faith, hindi po ganyan. Meron ka ditong paghihintay at pagtitiis. Pero kay Mao Zedong, sa Antikristo, literal, bibigyan ka talaga. Kaya nga nabago ang thinking ng mga tao sa China. Wala, bawal po dyan ang Bible. Hello? Ay magkalapit bansa lang tayo. Pwede po languyin dyan doon sa Mindanao. Sabi niya, ikondisyon ng tao na ang ating sasambahin tao. Amen. At ang mabigat dito, i-enforce nila ang batas, pwersahan. Nakita nyo, sa atin na nga lang, naumpisa na. Biro mo, presidente, kinidnap, dinala sa Netherlands. Kasi po yan po ang mga ugali ng komunista. Communism po yan. At nasampulan tayo, presidente pa. So hindi po ito nagbibiro na Bible. Amen. Kaya nga, ito na po yung panahon na huwag na tayong maglaro. Ano pa ang trabaho nito? Kontrolin ang pananalapi. At nagpasimula na rin po yung cashless. Marami na po ang nag-grocery ngayon, walang dalang pera. Tama, mali. Pupunta lang doon sa cashier, papakita yung kanyang card, bibigay. Ang dami niyang bit-bit na mga kalakal, walang pera. Iyan po ang plano ng ano. Bakit? Kasi pag sa panahon na yon, limitado lang po ang gagamitin mo. Hindi katulad pa ngayon. Sa ngayon, pwede kang magdala ng maraming pera, mamimili ng kung anong gusto mo. Sa panahon na yon, limitado. Kaya nga, meron ka na lang card. Kung ano lang ang gusto nila, yun lang makukuha mo. At, sabi ko nga sa inyo, ibabawal nila yung meron kang pag-aari. Halimbawa, milyonaryo ka ngayon. Pagsapit ng araw na yan, wala ka ng pera. Kakain ka, pipila ka. Wala nang, kaya ang communism po, wala pong mayaman. Mas gusto nila ang isang bansa bagsak para mautusan nila ang tao. Kaya nga, tingnan mo ang ginagawa nila. Gusto nila maghirap ang tao. Para mautusan. O ayudan na lang ayuda. Para kontrolado. Amen. So bahagi po yan ng plano ng Antikristo. Maghirap ang mundo. Amen. Sabi niya, enforcing ng mga batas, pwersahan. Amen. Okay. Now, meron po namang magandang dito po sa Revelation chapter 4, verse 6 and 9. May maganda po dito. Meron din ditong 4 na beast.
Sabi niya, and before the throne, there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts, full of eyes before and behind. Alam natin na ang eyes, ano yung eyes? Prophet. Okay. Now, sabi dito, itong mga beast na ito, apat ito, na punong-punuan niya ng mga mata. Okay? 7. And the first beast was like a lion din. So, ibig sabihin, may lion. Ito yung original na lion. Bakit? Kasi, si Jesus Christ ito. Hindi ito katulad nung leon kanina. Si Jesus Christ po ito. Ha? And the second beast, like a calf. Ano yung calf? Alay. So, ibig sabihin, ang pangalawang beast dito, ito yung mga taong nag-aalay ng sarili. Ito yung mga nagsasakripisyong Kristiyano. Pang-alay ka ba? O ikaw yung inaalayan? Kasi ang Kristiyano po, nagsasakripisyo yan. At yan yung pangalawang beast na nakita ni John. Baka. And the third beast had a face as a man. Ang kahulugan po nito, wise, intelligent. And the fourth beast was like a flying eagle. Ano yung eagle? Ang ating pong propeta, eagle. Ang eagle po, nakikita niya ang panganib. Lagi siyang handa. Eagle ka ba? O sisiw? Kasi kung hindi ka eagle, sisiw ka. Na white leghorn. Tuka lang ng tuka hanggang sa lumaki. Amen. So, meron pong panlaban dito sa mga ano na ito. So, kailangan maging katulad ka rin ng leon. Para matakasan mo itong mga mangyayaring ito, maging katulad ka ng leon. At sino yung leon? Tularan mo si Lord. Ano si Lord? Nagsakripisyo. Inalay niya ang kanyang buhay. Paano mo maialay ang buhay mo sa kapwa mo? Sarili mo nga, hindi mo maialay ang buhay mo. Hindi po madali sabi ko nga sa inyo nung ito. Naalala nyo yung binasa natin nung Friday? Bakit ka nagnanakaw? Bakit ka nandadaya? Bakit ka nagsisigarilyo? Bakit ka nagsisinungaling? Kasi hindi ka born again. Marami po ang sasablay dito mga kapatid. Akala natin, dumadalo na ako kay Pastor Labalan, okay na. No. Sinungaling, mandaraya, magnanakaw, nagsisigarilyo, nag-iinom, hindi po yan born again, kaya nila nagagawa yan. Amen. So akala natin, ayos na tayo, no? Kaya nga sabi ng prophet, marami sa panahon na yun, nag-aakala, ligtas sila, pero hindi. Kaya nga sabi ng madalas ng propeta, ayusin nyo ang karakter nyo. Dahil iyan lang ang tanging madadala nyo pag alis nyo sa lupa. Sing-sing, wala kang madadala doon. Damit, wala. Hubad kang sinilang, hubad ka ring aalis. Amen. Ayun. So ito po yung beast na ito. Panlaban ito doon sa apat din na halimaw. Okay. 8. Ngayon, ito pong fourth beast na ito ng Panginoon. And the four beasts had each of them 6 wings about him. So para itong, naalala nyo yung anghel sa panahon ni Isaiah, na yung may dalawang pakpak sa taas, dalawang pakpak sa gitna, dalawang pakpak dito sa baba.
Ano po ang kahulugan nun? Yung pakpak dito sa baba, serving God yun. So, ibig sabihin, ang isang Kristiyano, naglilingkod siya talaga ng totoo sa Panginoon. Hindi yung basta ka na lang. Ito mga kapatid, ulitin ko ito. Itong Sunday service, napakahalaga po ito kay Lord. Kung ang Sunday service hindi mo maibigay kay Lord ng maayos, paano mo maibibigay ang buhay mo kay Lord? Sasablay ka dito. Napakahalaga kay Lord itong Sunday. Hindi mo pa maibigay. Pagkatapos, ang hinihingi mo, eternal, malabo po yun. Kung may hinihingi ka kay Lord, mayroon ding hinihingi si Lord sa atin. Yung paglilingkod na tama. Hindi yung ang paglilingkod natin kay Lord, wala pa sa loob natin. Basta lang tayo dumalo. Dapat meron kang ginagawa talaga kay Lord. Amen. Okay. So, sabi rito, balikan po natin itong Revelation 13. Para makita po natin. Revelation 13. At dito na po tayo sa 11. Ito po yung sinabi ko sa inyo kanina, na malaki po ang kaugnayan ng Amerika dito sa mga antikristo na ito. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang kordero. Ayun. Amerika po ito. Meron din siyang sungay, pero katulad ng isang kordero. Para bagang tupa siya. Para bagang siya'y maamo. So itong kordero, maamo ito. Pero sabi niya, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. So, ito pong kaamuhan niya, pang front niya lang yun. Pero ang totoo, yung naninirahan sa kanya, dragon. So dual po ang personalidad nitong Amerika. Kaya nga nung panahon, nung bata pa po ako, nag-aaral ako sa elementary noon. Ay, ang dami kong bit-bit pag-uwi. Kasi iyon ang pambungad ng Amerika noon para makonquer niya ang mga bansa. Tumutulong sila. Ang dami kong bit-bit. Gatas na yung powder. Yung inaano sa ice cream. Tapos merong pang mais na Tapos may Nutriban. Tapos may palaman pang kiso. Iyan ang pang-front nila, kaya para silang tupa. Pero dragon. Bakit dragon? Ano ba ang business nila? Armas. Saan ginagamit ang armas? Alam mo, Armalite. Ano yung pangkaliskis ng isda? Yung mga nuclear, pang yan? Pangpatay ng tao yan. Oy, anong sabi ni Lord sa John 10? Kaya lamang pumaparito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay. Satan po yan. Basta ang iyong trabaho pumatay, kay Satanas po yan. Ano sabi ito? Verse 2. At kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop. Ayun. So meron din siyang power na ibinigay ang unang halimaw. Okay? Nang unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa ayun. So ang aim talaga nitong apat na ito, pasambahin ang tao doon sa halimaw na yun. Na sinabi ni Lord na darating na iyon ang tatanggapin ninyo. Kaya hindi ako tatanggap doon. Kayo? Baka pag tinutusok-tusukan ka na ng matalas na dito sa liig. Sasama hindi? Hindi. Hello? Baka kunting batok lang, sasamba ka na.
Bakit? Hindi ka naman totoo eh. Pero ang totoo, kahit anong gawin yan, kahit barilin yan, pugutan ng ulo yan, hindi sasamba. Hello? Maninindigan yan, hindi ako sasamba dyan katulad ng tatlong magkakaibigan. Verse 13. O, tingnan niyo po ang Amerika. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Ano itong himala na ginawa niya? At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Ito po yung mga nuclear. Nagpapalipad sila. O, di ba wala naman yan noon? Pero ngayon, iyan po ang imbento ni at iyan po ang panlaban ng US ngayon. Nuclear. 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda. Ayan, nadadaya daw nito ang mga tao. Nasa kanya'y pinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat. Ayan. So talagang ang gagawin talaga nila, ipupos nila ang tao na tanggapin yung halimaw na yun. Yung pang-apat na halimaw. Amen. So kaya nga kung ikaw po ay hindi handa sa panahong ito, mag-ayos ka. Dahil ulitin ko, sa mga nangyayaring ito, ibabawal na po ang pagsimba sa mga Kristiyano. Totoong Kristiyano. Ibabawal na po ito. Kaya, ano ang magiging labas natin ito? Magkakanya-kanya tayo ngayon ng lipad. O bahala na rin kayo. Mabuti kung bago ito mangyari, dumating yung hinihingi natin, sama-sama tayo sa isang compound. Pero paano kung hindi pa muna dumating? Kanya-kanya tayong lugar. O paano ka? Kung hindi ka naman na-train. Tapos laro-laro ka pa. Sisimba, hindi. Para naglalaro ba ng step? Hindi ganyan ang Kristiyano. Ang Kristiyano, matatag po yan. Naninindigan yan. Kung sa mga ganitong pagkakataon, hindi ka naninindigan, paano kung dumating din yung Antikristo? Bibigay ka, sigurado ko. Luluhod ka. Dahil hindi ka marunong hindi ka yung baka. Ano yung baka? Alay. Ano yung leon? Matatag ka. Hello? Pero kung para ka ring gulay, kawawa ka. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, sa pagkatapos ng camp, uumpisahan ko ang training. Ngayon, kung hindi ka na-train, bahala ka na. Lalo kung lagi kang absent, hindi ka talaga matitrain. Amen. So, 15. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng
Kasi naiano na nga nila yung halimaw na yun. Naikondisyon na ang tao doon sa taong yun. Kaya sabi rito, nabigyan ng hininga yung larawan. Pero hindi po yung larawan lang. Totoo yun. At sabi rito, ipapapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba. O yan, kaya mo ba yun? Ipapatay ka pag hindi ka sumamba. So kung ikaw po'y mahina, sasamba ka. Lalo kung may labahan sa liig mo, nararamdaman mo na yung hapdi ng labaha. Ano, sasamba hindi? Sasamba? Nararamdaman mo tumutulo ang dugo. Sasamba hindi? Sasamba na po. Sasamba ka rin pala. Amen. So kaya nga, training po ang kailangan dito na maging matibay ka. Amen. Sa panahon na yon, isa kang matatag, isa kang leon. Kaya mong ialay ang buhay mo. Kahit anong gawin sa iyo, iaalay mo ang buhay mo. Amen. Ano pa yung isa? Face of man. Wise. At nakikita mo. Pero sa bakit mayroon pong eagle doon? Kasi yung mga wise, hindi nila ito mararanasan. Hello, bakit? Na-train siya. Pag nandyan na, mga antikris, sasabihin lang niya, doon kami, sa lugar na walang tao. Lipat ka na lang doon. Pero ang tanong, well-trained ka ba? Kaya mo bang gawin yun? Pero sa isang Kristiyanong na-train, kasi ang pananampalatayaan niya, kasi katulad na nasabi ko sa inyo, ayan si Bobby, kinukuha yung mic, nangangaral ako. Sinabi ko lang, tumigil ka. Tumigil. Magagawa niyo ba yun? Bakit? Kasi hindi kayo na-train. Inutosan natin yung bagyo. Hangin, tumas ka. Sumunod. Bahagi po yan ng training. Amen. So kaya nga, kasi hindi po, itong panahon natin mga kapatid, hindi na po ito biro. Baka biglang dumating, at least naturuan ka. Maghiwa-hiwalay man tayo, may nalaman ka. Amen. May panlaban ka. Iyon pala ang panlaban, 4 na beast. Ano yung 4 na beast? Lion, face of a man, calf, eagle. So magiging matatag ganun. Amen. So may natutunan ba tayo? God bless.